Tayo pong lahat ay magsitayo sa pagbasa sa ating magiging batayan ng mensahe ngayon ng ating pastor na matatagpuan sa Bagong Tipan sa Lucas chapter 9. Ito po ay verses 51 to 62. At pakinggan po natin. Hindi tinanggap si Jesus sa isang nayon sa Samaria. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan, ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, hindi nyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa inyo, sabi niya. Sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Pagsunod kay Jesus. Samantalang naglalakad sila, may taong nagsabi kay Jesus, Susunod po ako sa inyo kahit saan. Sumagot si Jesus, May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon. Ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan. Sinabi ni Jesus sa isa, Sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ang tao, Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Sinabi naman ng isa, Susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Tayo'y pinagpala sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Tunay po, ng ating kalakasan ay nagmumula sa Diyos. Ang Diyos ang nagpapalakas sa atin at nagpapatatag sa atin upang magawa po natin ang pagsunod sa Kanya at maging kaaya-aya ang ating pagsunod sa Diyos. Sa umaga pong ito ay meron pong 3 uri ng pagsunod ang nais ko pong ating pagbulay-bulayan. At pansinin po natin at suriin po natin ang ating mga sarili kung alin po kaya dito sa uri ng pagsunod na ito ang naghaganap sa ating buhay. Sa atin pong ebanghelyo ngayon, may mga tauhan na tinawag at nagpasyang sumunod kay Jesus. Ang una po ay ang magkapatid na Santiago at Juan. Si Santiago at Juan ay kabilang sa 12 mga alagad. Binanggit din sila sa kanilang mga pangalan. Kung kaya ay maaari po natin silang isipin o sila ay kumakatawan sa mga taong kilala na sa larangan ng paglilingkod. At kilala rin marahil sa pagiging malapit sa ating Panginoong Hesus at sa iglesia. So, minention po ang kanilang pangalan. So, kilala po sila. Parang katulad din po sa atin, lagi na pag may gawain, nami-mention yung pangalang iyon. So, yun po yun ang mga taong kilala na sa iglesia at kilala sa kanilang
kasigasigan sa paglilingkod, katulad ni Juan at ni Santiago. Boanerges ang turing sa magkapatid na Santiago at Juan. Salitang Hebreo na ang kahulugan ay mga anak ng kulog. Bakit po sila tinawag na mga anak ng kulog? Sapagkat kilala po sila sa pagiging mapusok, agad ay, gayon po yung kanilang personality, agad ay nasiklab. Sa kwento po, ganun na lamang ang kanilang galit nang hindi sila patuluyin o padaanin ng mga Samaritano sa kanilang bayan. Dahil noon po, si Jesus at ang mga alagad ay naglakbay patungong Jerusalem. At ang Samaria ang shortcut na daan papuntang Jerusalem. Kaya pinili nilang dumaan sa Jerusalem than taking the long route. So hindi sila pinatuloy ng mga Samaritano, hindi sila pinadaan sa kanilang teritoryo. Nagalit si Juan at si Santiago. Hiniling nila kay Jesus na magpaulan ng apoy upang puksain ang mga taong iyon, ay yung mga Samaritano na itinuturing nilang kaaway. Parang ilan din po sa atin na kapag meron tayong hindi gusto, o parang kung merong mga taong hindi sumasang-ayon sa atin, tayo ay nagagalit. Kung may mga taong humaharang sa ating nais, nagagalit tayo. Yun si Juan at si Santiago. Subalit po, hindi ito sinang-ayunan ni Jesus sapagkat hindi ito ang paraang naaayon sa kalooban ng Diyos. Inilalarawan po sa katauhan ng magkapatid na Juan at Santiago ang isang uri ng pagsunod na sa gitna ng mga hadlang at balakid ay agad pinangingibabawan ng galit at paghihigante. Naglilingkod sila, sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Gayunman, nung may humadlang sa kanila, nagagalit. So ipinakikita din po sa atin na kung minsan ang mga tao po, tayo mga mananampalataya, kung minsan ay ganoon din. Na kapag may nakontra sa ating gusto, nagagalit tayo. Ito si Juan at si Santiago, grabe ang kanilang galit. Magpaulan talaga ng apoy para puksain, para patayin ang mga tao naroon. Ganun lang. Hindi ka lang pinadaan, hindi ka lang pinahintulutan na dumaan sa teritoryo, magagalit na agad. At gusto na ipatayin, magpaulan ng apoy. Ganun po ang magkapatid. Ganun din po ang iba sa atin. Na may humahadlang sa nais natin, may kumukontra sa nais natin, nagagalit tayo. Minsan makakakita po tayo ng no trespassing, private property, para po yung Samaria. Walang dadaan dito. Huwag naman tayong magalit. Ito ang nais ipaunawa sa atin ng Panginoon. Huwag naman po tayong magalit. Kung may kukontra sa iyong gusto, kung may nahadlang sa iyong gusto o sa ating gusto, huwag naman tayong magalit at agad sasabihin tulad ni Juan at ni Santiago na puksain agad, pauulanan agad ng apoy. So yun po yung sinasabi sa atin na tayong mga lingkod ng Diyos. Pinaalalahanan tayo na sa ating pagsunod sa Diyos, hindi lahat ng gusto natin ay nangyayari. Hindi lahat ng nais natin ang siyang nasusunod. Huwag po nating ikagalit. Huwag po nating ikasama ng loob kung meron mang mga bagay na hindi nangyayari. Sa atin po, sa iglesia, syempre, naandun po yung demokrasya. Kung anong napagkasundoan ng lahat, siyang masusunod. Hindi ang atin o ang aking sariling nais ang masusunod.
Ayon po kay Lawrence Douglas Wilder, anger doesn't solve anything. It builds nothing, but it can destroy everything. Ang galit ay hindi makapagdudulot ng solusyon sa anumang bagay. Hindi niya masusolusyonan ang anumang mga bagay, ang anumang suliranin. Wala rin siyang magagawa yung galit. It builds nothing. Subalit ang galit ay sumisira ng lahat. Anger destroys everything. Pansin po natin sa ating mga sarili. Lalo yung mga hot-tempered na mga tao na pag nagalit, ay talsikan ang mga bagay. Pag nagalit, wala nang pakialam kung anong nasasabi. Pag nagalit, yung sinasabi kong talsik ang mga bagay. Meron pong ibang mga taong ganon. So, ang galit ay wala nga pong magagawa na anumang tama. But it can destroy everything. So tayo pong mga tagasunod ni Kristo, tayong mga mananampalataya ay pinaalalahanan po na kung nais nating magpatuloy sa ating pagsunod at paglakad na kasama ang Diyos, ay hindi dapat tayo namumuhay sa galit at paghihiganti. Katulad po ni Juan at ni Santiago. Hindi lang sila pinadaan. Agad, pupuksain ang mga taong hindi nagpadaan sa kanila. Sapagkat hindi po tayo magiging kalugod-lugod sa harap ng Diyos kung meron tayong ganitong tinataglay na mga damdamin. Ang pangalawang grupo naman po na binanggit sa ating ebanghelyo ngayon ay binubuo ng 3 tauhan na hindi binanggit ang mga pangalan. Mas madali nating makikita ang ating mga sarili sa kanila sapagkat sila ay maaaring kumakatawan ng lahat ng uri ng tao. Ang una ay nagpahayag ng pagpasyang sumunod kay Jesus. Saan mang dako, sasama po ako sa inyo, saan man kayo pupunta. Akala siguro ng taong ito ay ang sarap ng laging sumunod at kasama ng Diyos. Siguro po nakikita niya na, kaganda ba ng grupong iyon? Kaganda dahil ay laging busog. Pinakakain ni Jesus ang mga tao. Kaganda ba ng grupong iyon? Pinagagaling ang mga may sakit. Binuhay ang mga patay. Ay napakagandang grupong iyon. Parang naandun na ang aking kailangan, hindi ako magugutom. Kung magkakasakit man ako, kagalingan ang aking matatanggap. Kaya sabi ng taong iyon, susunod po ako sa inyo, saan man kayo pupunta. So akala nga siguro ng taong ito ay ang sarap ng laging sumunod at kasama ang Diyos. Ang tawag po sa mga taong ito ay tangay sunod. Natangay siya sa kanyang mga nakikita. Hindi yung mula sa kanyang puso ang kanyang pagsunod, mula sa kanyang puso ang kanyang pagdidesisyon na sumunod. Kundi natangay lang siya, ay maganda doon, kaganda doon, ang sayang-saya, tugtugan ng malakas, ang saya-saya, ang sigla-sigla doon. Ay maganda doon dahil ay susunod ako dahil lagi na may giveaway. Katulad ho ba noon sa mga American missionaries na nag-umpisa dito sa Pilipinas na laging mga dole out. Dito tayo, talagang maganda dito. So yun po yun ang tinatawag nating tangay sunod. Natangay lamang sa kagandahan na kanilang nakikita. Ngunit po, tumugon ang ating Panginoong Jesus. May lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang mapapaghingahan, wala man lamang mahihigaan. So ipinakikita po, ipinahayag ni Jesus na hindi magiging madali ang buhay para sa isang nagnanais na sumunod sa Kanya.
May lungga ang asong gubat, may pugad ang mga ibon, subalit ang anak ng tao ay wala man lang maiiligan ng kanyang ulo. So ipinakikita po ni Jesus na sa ating pagsunod sa Kanya ay huwag nating hanapin ang comfort na nasa ating tahanan. Sa ating tahanan, very comfortable tayo na natutulog. May unan, ang lambot ng higaan, aircon pa. Pero ang ipinakikita ng ating Panginoong Jesus, ni ang anak ng tao ay wala man lang mailigan ng kanyang ulo. Ipinakikita niya na hindi lahat ng sarap ng buhay ay ating mararanasan sa ating pagsunod sa Diyos. Kaya, mamimili ang tao, susunod ba talaga ako o hindi? Tayo ba ay tangay sunod lamang? Kaya tayo sumusunod dahil natangay tayo sa kagandahan na ating nakikita at hindi na natin pansin na meron palang sakripisyo sa ating pagsunod sa Diyos. Kung nakikita po natin yung sakripisyo at handa tayong magsakripisyo sa ating pagsunod sa Diyos, magiging kaaya-aya po ang ating pagsunod sa Diyos. Ang pangalawa at pangatlo naman pong nagpasyang sumunod, subalit tila may mga pasubaling nakatali sa mga obligasyon o pananagutan sa pamilya at mga mahal sa buhay. Ang tawag po nito, ang tawag po sa mga taong ito ay teka, sunod. Kanina po ay tangay, sunod. Ngayon naman po ay teka, sunod. Susunod po ako, pero teka lang po muna. Ililibing ko po muna ang aking ama. Yun po ang sinabi ng isa. Uuwi po muna kahit ililibing ko lang po ang aking ama. So, teka po lang muna, ililibing ko ang aking ama. O di kaya, teka lang po muna, magpapaalam lang po ako sa aking mga kasambahay. May katuwiran naman po ang kanilang dahilan. Very reasonable ang kanilang dahilan na, teka po muna, magpapaalam at may ililibing. Tama lang po naman. Siyempre, ililibing ang kanyang ama. Okay, unawa, hindi ka makakasunod ngayon sa Diyos. Unawa na hindi natin masusunod ngayon ang utos ng Diyos na pakabanalin ang araw ng pamamahinga, ang araw ng linggo, dahil ililibing ang aking ama. Very reasonable po yon. O di kaya, magpapaalam muna ako. Siyempre, baka ako'y hahanapin ng aking mga kasama sa bahay at mag-alala sila kung nasaan na ako. Uuwi muna at magpapaalam. So, very reasonable po yon. Pero, hindi po tinanggap ni Jesus ang kanilang dahilan. Hindi po tinanggap ni Jesus ang kanilang, teka po muna, uuwi lang po, magpapaalam. Teka po muna, uuwi lang at maglilibing. Hindi po tinanggap ni Jesus. Sasabihin ba natin na pagkahigpit naman ng Panginoong ito, pamilya ko na, ay hindi siya napayag. Itinuturo po ni Jesus sa Ebanghelyong ito na ang tungkulin para sa Diyos ay higit na mahalaga kaysa anumang tungkulin ng tao. Anong sagot po ni Jesus doon? Hayaan ninyo na maglibing ang kanyang sarili ang mga patay. Ipaubaya na sa patay ang paglilibing ng kanilang sarili. Ari ho ba naman yun? Napabayaan na lang ang patay na tayo nga napakahalaga sa atin ang okasyon ng death. Kahit malayo tayo, kahit nasa ibang bansa tayo, kahit nasa malayo tayong probinsya, ginagawa natin ang paraan makauwi para makiramay sa pamilyang namatayan. Tapos ngayon, sasabihin ni Jesus na pabayai ang mga patay na maglibing ng kanilang sarili. Parang hindi siya pro-family. Parang siya, anti-pamilya. So nais po lamang na ipaunawa ni Jesus sa atin na ang paglilingkod sa Diyos, ang pagsunod sa Diyos
ay higit na mahalaga kaysa anumang ating tungkulin sa tao. Wala nang hihigit pa sa tawag ng paglilingkod sa Diyos. Hindi po dapat magiging hadlang ang paglilingkod sa pamilya sa tawag ng paglilingkod sa Diyos. Hindi dapat magiging hadlang na ikakatwiran po natin na walang maiwan sa bahay, walang yung mga marami nating inaasikaso sa ating pamilya. Hindi po yung tanggap ng ating Panginoon. O mauunawaan po, ngayon siguro may namatay, unawa po na hindi tayo makakasimba. Pero hindi na po kayang unawain kung linggo-linggo, kung lahat ng gawain para sa Diyos ay may katwiran tayo na hindi ako makadalo, hindi ako makasama dahil sa aking pamilya. Hindi na po tinatanggap ng Diyos. Bagamat nais ng Diyos na manatiling buo ang pamilya. Pero kung ang pamilya ay nagiging hadlang sa ating pagsunod sa Diyos at paggawa ng ating mga tungkulin sa Diyos, yun po ang hindi na pinahihintulot ng Diyos sa atin. Habilin ni Jesus sa huling tauhan, yung sabi niyang, teka po muna, uuwi lang at magpapaalam sa aking mga kasambahay. Ang sagot po ng ating Panginoong Jesus, ang sino mang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Sa mga magsasaka po, alam po nila yung ang nag-aararo, straight po yun para dire-diretsong pag-aararo para tuwid ang tudling. Kaya walang mag-aararo na laging lingon sa likod habang ang kalabaw niya parang kalabaw niya diretso. Ay hindi yun ginagawa ng mga mag-aararo. At alam po yun ng Panginoong Jesus. Na walang nag-aararo nga. Na andun ang mukha sa likod, andun ang mata sa likod at ang kalabaw ay narinig. Ano pong nais ipaunawa sa atin ng mga talatang ito? Yung merong maraming teka lang po o sa lingwahe ngayon ng mga kabataan pati na mga matatanda. Yung wait lang po, teka lang po, wait lang po. Bakit ba tayo nagteteka lang? Bakit po ba tayo nag-wait lang po? Dahil meron tayong naiwanan dito. Dito naiwanan or doon, kailangan nating balikan. Teka lang po, saglit lang, saglit lang. So, yun po yun ang hindi pinapayagan ng ating Panginoong Diyos. Yung meron tayong maraming teka lang. Ang nais ng Diyos na kapag tinawag tayo, ay tinawag tayo ngayon na. At sumunod tayo. Kaya tinawag tayo ng 9:00, ngayon na. Umpisa na tayo. Wag na po yung wait lang po, may aayusin lang. So, sabihin natin napakahigpit naman ng Diyos. Mahigpit po sadya ang Diyos sapagkat nais niya tayong turuan kung ano ang tama, kung anong tamang gawain upang maging kalugod-lugod tayo. Kalugod-lugod ba yung empleyado na lagi nalaang, teka lang po, pag tumawag ang boss, come, gawin ito. Hindi po pwedeng laging, teka lang po, sir. Sa Diyos gayon din po. Kapag tayo'y tinawag ng Diyos, anumang tungkulin natin na ginagampanan sa buhay na ito, maging tungkulin para sa ating pamilya, ay nais ng Diyos. Ang nais pa rin ng Diyos, siya ang ating uunahin. Hindi po sinasabi ng Diyos na pababayaan natin ang ating pamilya. No. Alagaan natin ang ating pamilya, but then, atin ding gawin ang ating mga tungkulin para sa Diyos. Nais po ng Diyos na hindi natin panghihinayang ang mga bagay na ito. Tayo po minsan po napakarami nating pinanghihinayang. Hindi natin maiwan-iwan dahil sayang naman, nakakapanghinayang. Sayang naman yun. Marami tayo noong mga panghinayang sa buhay.
Pero nais ng Diyos na sa ating paglilingkod sa Kanya ay naroon po yung sakripisyo para sa kaharian ng Diyos. Marami ang may gustong sumunod, ngunit nahila ng tawag sa trabahong alok ng malaking sweldo at mas maginhawang buhay. Okay lang po yun. Na naalok tayo ng malaking sweldo at maginhawang buhay. Marami ang gustong magbago, subalit nadala ng pang-akit ng kaibigan sa buhay na puno ng aliw at layaw. Ang nais pa po ng Diyos na mangyari sa atin ay unahin natin ang Kanyang pagtawag sa atin. Mga kapatid, sa Ebanghelyo na ating napakinggan ngayon, nais ng Panginoong Hesus na matutunan naman natin ang tamang sunod. Yung kanina, teka, sunod. Ngayon po, nais ng Diyos na maunawaan natin ang tama, sunod. Tangay sunod, teka sunod, pero may tamang sunod. Mahalaga po ang ginagawang pagtawag ng Diyos, kung kaya't humihingi ito ng radikal na pagsunod. Isang pagsunod na hindi naaakit sa mga pangakong masarap o di kaya ay isang pagsunod na puro teka po muna, wait po muna. Nais ng Diyos ang tamang pagsunod na bunga ng ating pagtitiwala sa Kanya at sumasang-ayon sa pamantayan na inilahad sa atin ni Kristo. Nawa po, sa bawat araw ng ating buhay ay maging tama ang ating pagsunod sa Diyos upang maging kaya-aya ang ating buhay. Amen.